Kamusta mga kapanalig? Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay isang malungkot na kwento na sana'y kapulutan natin ng mga aral. Tungkol ito sa isang ama na iniwan sa isang home for the aged ng kanyang mga anak. Kung ano ang mga nangyari, halika at ating sabay-sabay na panoorin. Kumusta mga kapanalig? RATV channel nga pala, isang mapagpalang pagbati ang hatid ko sa inyo. Ang ating kwento ngayon ay tiyak nakakapulutan nyo ng aral, kaya sana'y tapusin nyo ang ating video hanggang dulo. Maraming salamat mga kapanalig. 80 taong gulang na si Mang Predo, isang ama sa 3 anak. Maaga itong nabiyudo sa kanyang asawa nang namatay sa panganganak sa kanilang bunso. Mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang 3 anak na sila Andrew, Bettina at Carmelo. Hindi naman nagkulang si Mang Predo sa pagbigay ng mga pangangailangan ng kanyang 3 anak dahil awa naman ng Diyos ay napagtapos niya ito ng mga pag-aaral at nagkaroon ng maayos na mga trabaho. Ngunit dumarating talaga ang buhay na humina at tumatanda ang katawan ng isang tao, katulad ni Mang Predo. Dahil na rin sa nagkakaedad ito ay minabuti na lang na magretiro sa kanyang trabaho at sa bahay na lang siya mamalagi. Sa una ay maayos naman ang kanilang pagsasama. Masayang nakakapagtrabaho ang kanyang mga anak at na-enjoy ang mga buhay, binata at dalaga. Nakakapasyal pa silang 4 at nakakapagbakasyon minsan. Ngunit alam ni Mang Predo na hindi yun magiging panghabang buhay at darating ang panahon na magsisimula na magkanya-kanya ang kanyang 3 anak at bubuo ng sarili nilang mga pamilya. Lumipas ang ilang panahon ay dumating na ang oras na isa-isa nagkakaroon ng pamilya ang kanyang mga anak. At dito na din pala mangyayari ang isa sa mga kinakatakutan ni Mang Predo, ang maiwang mag-isa na walang kasama. Ngunit dahil sa may mga asawa at anak na din ang 3 anak niya, ay wala nang kayang tumingin at magbantay pa sa kanya. Labis itong ikinalungkot ni Mang Predo at sa huli ay wala din nagawa si Mang Predo sa desisyon ng kanyang mga anak. Napadala pa rin siya sa bahay na para sa mga matatanda. Napagdesisyonan ng kanyang mga anak na dalhin si Mang Predo sa isang bahay para sa mga matatanda. Siyempre, hindi pumayag si Mang Predo at nakiusap na kaya pa naman niya at pwede naman siya kahit mag-isa lang sa kanyang bahay. Labis ang kalungkutan ni Mang Predo na kahit maayos naman ang pag-aalaga sa kanya sa bago niyang tahanan, ay bakas pa din sa kanya ang labis na pagkalungkot at pangungulila sa kanyang mga anak. Lumipas ang ilang buwan ay naging masasakitin si Mang Predo. Hindi na din ito madalas kumain ng maayos at madalas na nagtatanong sa mga nag-aalaga sa kanya kung kailan daw dadalaw ang kanyang mga anak. Ngunit hindi naman masagot si Mang Predo ng tagapag-alaga niya dahil ni isang anak niya ay wala man lang makaisip na makadalaw o tumawag man lang. Dahil sa labis na kalungkutan ni Mang Predo ay nanghina ang katawan niya at hindi din nagtagal ay binawian ito ng buhay. Ayon sa mga doktor ay labis na kalungkutan kaya humina ang katawan ni Mang Predo at dahil na rin sa matinding depresyon ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw. Dahil dito ay agad nang pinaalam sa mga anak ni Mang Predo ang nangyari sa kanilang ama at agad naman na sumugod sila Andrew, Bettina at Carmelo upang puntahan ang kanilang ama. Labis na pagkagulat ang kanilang naramdaman. Wala din pagsisidlan ng kanilang kalungkutan at paghihinagpis dahil sa nagawa nila sa kanilang ama. Ngunit huli na ang lahat at tanging sa hangin na lang nila mayayakap ang kanilang ama. Lumipas ang 1 linggo at nang nailibing na si Mang Predo ay tumawag ang namamahala ng Home for the Aged kila Andrew
Mayroon daw nakitang sulat sa ilalim ng higaan ni Mang Predo habang nililinis ang kanyang higaan. Nakapangalan ito sa kanilang tatlo. Dali-dali namang pinuntahan ng tatlong anak ni Mang Predo upang tignan kung ano ang sulat na iniwan niya sa kanyang mga anak. At nang nakuha na nila ang sulat, ay wala silang ibang ginawa kundi ang humagulgol na lang sa pag-iyak habang binabasa ang liham ni Mang Predo para sa kanilang tatlo. Andrew, Bettina at Carmelo, miss na miss ko na kayo. Naalala ko nung mga bata pa kayo, yung nahihirapan kayong maglakad. Lagi ko kayong inaalalayan sa paglalakad upang hindi kayo madapa. Ngayong mahina na ako at hirap na ako maglakad, naisip ko na tatlo na kayong aalalay sa akin. Miss na miss ko na kayo at gustong gusto ko na makalaro ang mga apo ko. Pipilitin ko na hindi maging pabigat sa inyo, basta magkakasama lang tayo. Pakiusap, iuwi nyo na ako. Ayoko dito. Miss na miss ko na kayo mga anak ko. Mahal na mahal ko kayong tatlo. Tumigil ang mga sandali habang binabasa nila Andrew ang liham ng kanilang ama. Labis ang kirot ang naramdaman nila sa kanilang mga puso na tila ba sasabog ang mga ito. Sobrang sakit sa damdamin ang kanilang mga naramdaman. Panghihinayang na kanilang naramdaman na kung di nila dinala doon ang kanilang ama, ay marahil kasama pa nila si Mang Predo at hindi agad ito binawian ng buhay. Maraming salamat sa panonood mga kapanalig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating maikling kwento. At kung gusto mo pa ang mga ganitong klaseng ma-inspirasyon ng kwento, ay i-click mo na ang subscribe button. At isama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Katulad nito. Maraming salamat mga kapanalig. At lagi tayong mag-iingat.